Parang ang tagal-tagal na kasi, ano? Naging maayos ba ang daloy sa inyo ng mga serbisyo? Ang panahon yun. Napabaya ang concentration camp ang inyong barangay. Tandaan, sa susunod na magkaka-lockdown dahil sa anumang pandemya o zombie apocalypse, nakasalalay sa husay o katangahan ng kapitan ang iyong kapalaran. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-U3, isang buwan at ilang araw na lang po ay eleksyon na. So sa atin pong episode ngayon, ito po ay quite special. While we always do religious content, sometimes we do a reaction to documentaries, and in the past we gave a reaction to some documentaries about society. And for today, this is political naman po. Dahil nga po syempre, as mentioned, ang atin pong eleksyon ay kailan? May 12? So ilang araw na lang po talaga. Ito pong papanoorin natin, election-related po na documentary mula po sa TV5. Actually, this is from Mr. Lord De Vera po. Yung isa sa kanyang mga show ay yung History, ayan. And then, we will be talking about some short episodes naman po ng kanyang Word of the Lord naman. Compilation po ito mga ka-U3. So, I'm excited. Sa akin pong background po sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So mga ka-U3, I'm excited dahil po si Sir Lord po ay atin pong kakilala. In fact, supporter din po ako niya dahil meron akong 2 libro na kanyang sinulat. Ito po yung This is a Crazy Planets 1 and then 2. Kami po ay nagkasama din sa ilang mga events, especially nung pre-pandemic pa po yun mga ka-U3. But anyway, so let us watch these videos together. Samahin niyo po ako. Let's go. Isang bansa, isang diwa. Uy, ganda ba, tol? Gumalang ka nga. Nandito tayo sa museum ng Malacanang. Kaya nga, kasi kumukuha ko ng inspirasyon. Yung mga dating mga campaign na materials, mga poster, mga kung ano-ano pa. Alam mo, sinasabi nila, sa isang halalan, ang kandidato raw, parang produktong binibenta. Ano nga ba ang anatomiya ng isang mahusay na kampanya? Nako, bakit may mga patok at bakit may mga pumapalpak? Alamin natin mga kapatid, ngayong gabi dito sa History, ang mga hindi makalimutang kampanya sa kasaysayan. Malamang, tol, yung Watch Me Nay Nay, gagawin ko rin yung tol. Watch Me Nay, watch your bayan. Kung susuriin ang bahaging ito ng Malacanang Museum ay ang kwento ng kasaysayan ng ating demokrasya. Bawat isang alaala ng tagumpay o di kaya'y kabiguan. Ang mga larawan, imahen, kulay, titik, salita, salamin ng mga pangarap at pangakong inilako sa mga nagdaang panahon. Kung tutuusin, ang pangangampanya ay isang uri ng panliligaw sa taong bayan, isang panunuyo. Kailangan mo talaga dito sa isang electoral campaign ay mahuli mo yung tao. Tatlo dapat makita ng tao dyan ay one, makilala ka. Pangalawa, magaling ka. No? At kailangan may platform ka na ipepresent sa kanila. At pangatlo, kung paano ipepresent yung platform na yon. Kaya ang mga kandidato, kanya-kanya ng gimmick para lang mapansin. Kung ano nang pinamimigay, sa kampanya may bit-bit ng mga artista para kumanta at sumayaw. At kadalasan, pati kandidato, nakikitalent showcase na rin. Pero noong unang panahon, hindi pa uso ang mga gimmick na ito. Ang mga kandidato magsasabi lang kung sino siya at kung ano magagawa niya para sa bansa. Pagkatapos, uwian na. Sa 1935 Commonwealth Elections, karisma ang naging labanan. Ang pagiging matipuno, makisig, tisoy, at malaliding man na good look si Manuel Quezon. Ilan lang sa mga nagdala sa kanya sa pagkapangulo. That I will faithfully and conscientiously fulfill my duty as President. Ginamit niya yung media, dyaryo, radio. Ginamit niya yan para i-enhance yung kanyang image at photography. Kapag nakita mo si Quezon, walang hindi magandang anggulo. Chine-check nila yan pag lumalabas yung mga litrato, no? Hindi pwedeng pangit ang itsura. Ano naman yan, Miss Dayan? Ito yung campaign jingle na ginamit ni President Ramon Magsaysay at na-translate siya sa iba't ibang dialect. Sa iba-ibang dialect. Naku, hanggang ngayon, alam natin yan. Ganda yan. Teka muna, high-tech yung mga player nyo ah. Uy, yung MP3 dati, di ba? Yung MP3 noong unang panahon. Yung MP3 noong unang panahon. Sino mo tumutulog kahit walang, Ibang klase talagang Malacanang Museum. Mga kapatid, alam mo sabi nila, kung meron daw tayong konsepto ng moderno at makabagong pangangampanya, nagsimula raw yan kay Ramon Magsaysay. Magsaysay. Yeah. What?
Personal na pagkamay sa mga tao sa pangangampanya, nakaka-LSS na jingle, pamatay na slogan, at itsurang Pinoy na Pinoy. Ang kampanya ni Ramon Magsaysay ang siya raw totoong simula ng modern political campaigning sa bansa. Okay, before we continue here, isang trivia that could be quite related with Mr. Magsaysay here. First of all, yung Mambo Magsaysay ay isa sa mga pinakaunang halimbawa at pinakasikat na campaign jingles ever. And what is fascinating sa lyrics po nito, kung hindi ako nagkakamali, is combination po yan ng Taglish. Ayan, which is nung panahon po around 1950s, kung hindi ako nagkakamali, is really not popular na kapaghaluin mo yung Tagalog at saka English. Also, si Mr. Magsaysay din ang pinakamatangkad yata natin na Pangulo in general. Meron pong fascination yung tao sa isang tao na matangkad, and we equate that psychologically with leadership. Kung kaya ang isa ring matangkad na Pangulo na sinasabing very beloved po sa Amerika, for example, si Abraham Lincoln ay matangkad din po na tao. Anyway, alam na po natin ang nangyari naman po siguro sa history. Sadly, pagkatapos po na maging Pangulo at parang meron silang trip pabalik yata ng Manila sa Mount Manungal yan sa Cebu, ay nag-crash nga po yung eroplano po ni President Magsaysay, at sinasabi na ang dami po mga Pilipino ang nagluksa dahil siya ay tinawag na idolo ng masa. Isa sa mga pinaka-popular na Philippine and beloved din na Philippine president. Much is expected of the administration. Si Magsaysay medyo iba kasi he came from a different background. And so yung appeal niya was he'll appeal to the popular public at large. Hindi na yung thinking man. Ang Mambo Magsaysay ay inawit ni Rosita de la Vega da Rosa. Sinulat at inareglo ni Raul Manglapos. Ang eleksyon lutong Macau, till Magsaysay show them how. Sa isang maikli at nakakaindak na uwitin, gamit ng ilang linya lamang ay nagawa nitong maglarawan ng estado ng bansa noon. At may Taglish, kahit hindi pa uso ang Taglish sa mga kanta. Isama mo ba dyan ang mga slogan na naglalaro sa mga tugma ng mga salita? Pero mga kapatid, isa raw sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin natin makalimutan itong kampanya ni Magsaysay, nagkataon daw kasi hindi lang napakalakas ng campaign material, napakalakas din daw ng karisma ng mismong kandidato. Talagang is my guy. Ang galing talaga ni Nora Honor, no? Birthday voted in Lanao. It was dark, it was so masa that the people loved him. And of course, that kind of campaign made him the people's president. Ang image galing sa hirap, kahit na ang pamilya ay Panginoong may lupa sa Zambales. Pero bukod sa mga jingle, binago ni Magsaysay ang kalakaran ng makabagong pangangampanya. Pupunta ka doon sa maraming mga jeep, maraming mga bus, kakamayan mo sila, no? Kapag sa baryo, kahit maputi, tatalunin mo yung mga sapa para makapunta ka sa bawat baryo. At dito naging effective si Ramon Magsaysay. Pero ang makamasang kampanya raw na ito ni Magsaysay, pasimuno raw ng isang Cywar expert na taga Central Intelligence Agency ng Amerika, si Colonel Edward Lansdale. I think my suspicion is even kung wala si Lansdale doon, mananalo pa rin si Magsaysay. Because meron siyang popular appeal. Ang ending, nung adjust ng Nobyembre 1953, nakuha ni Magsaysay ang 68.9% ng boto at nahalal bilang ikapitong Pangulo ng Pilipinas. And in one song, in-encapsulate yung problema ng bayan, tapos si Magsaysay ang solusyon, tapos dito umigting yung isang trend sa ating pananaw sa isang leader na kaya niyang isolve ang lahat. Makikita pa rin hanggang ngayon sa Malacanang Museum ang orig na 78 RPM na mga recording ng ilang campaign jingles. I think itong mga political campaign materials, propaganda materials, ito ay nagiging reflection ng mga kultura ng tao ng panahon na yon. This is the presidential plane PAF 925, Mount Pinatubo, Pulahog Airport. We are now leaving your tower frequency. Yun nga lang, biglang kinuha ni Lord si Ramon Magsaysay noong 1957. Pero kahit wala na siya, patuloy pa rin nananaig ang impluwensang iniwan ni Ramon Magsaysay. At ang mga estratehiyang pinauso niya, ginagamit pa rin hanggang ngayon. One thing na gusto ko pong sabihin din po dito, patungkol naman po sa sinabi po ng analyst kanina, kinakailangan na magkaroon ng plataforma ang isang kandidato, at ang number 2 is kung paano niya ma-achieve itong plataforma. But honestly mga ka-youth, kung titinan niyo po yung mga listahan po ng mga kandidato natin, lalong-lalo na po sa midterm elections, yung mga nagli-leading po sa survey natin, walang plataforma. Talagang sikat lang po. And honestly, it hurts me as a former political science professor. So nakakalungkot po isipin, but the reality is, dahil the masses have
the numbers. Ang talagang may advantage is yung mga popular, yung mga apelido na common na, naririnig na lagi sa TV, sa radio. And syempre, may plus points ka kapag artista ka kasi palagi po silang exposed po sa media. So honestly, we need, for example, for senators, we need those who have legislative experiences, no? Merong karanasan sa pagpanday, sa paggawa ng batas, or at least related sa batas yung kanilang background. Sadly, syempre, inaalaw naman po yun ng constitution natin na lahat po ng Pilipino ay pwede pong tumakbo, Basta meron lang po mga minimum lang po na requirements. But for example, for education background, hindi na po importante yan eh. Ang nakalagay po sa ating constitution as to quote-unquote literacy, able to read and write. Yan lamang po, So, kaya po, iba dyan, baguhan pa, pero dahil sikat, dahil kilala yung mga apelido nila, or mga sikat na artista, or TV show host, ayan, so meron na po talaga silang advantage. And nagiging popularity contest lang po talaga yung mga election natin, recently. So, nakakalungkot po. Raymond Magsaysay ulit. Ang estratehiya at estilong pinauso ni Magsaysay ang mukhang naging kalakaran sa pangangampanya. At ang mahirap na galawan ay ginamit pa ni Diosdado Macapagal, ang tinuguriang poor boy from Lubao. Sa kanyang 1961 presidential campaign laban kay Carlos Garcia, ang slogan ni Macapagal ay Honest Mac, the poor man's best friend. Mga minamahal kong mga kapatid, mga magulang at mga kalaki. Pero tila hindi ito tumatak. Walang arrive. Di gaya ni Binay, hindi mukhang mahirap si Macapagal. Macapagal didn't have that mass appeal either. So parang that was a rather colorless election. Ang weird, considering poor boy from Lubao siya. Yeah, boy from Lubao. But then, again, yung character niya, an old-time politician. Pero kung si Magsaysay ay ginamit ang kapangyarihan ng radyo, ang tatalo naman kay Macapagal noong 1965, ginamit ang kapangyarihan ng pelikula, si Ferdinand Marcos, noong 1965. Tinanggap na Mr. natin Gonzales pa yan ang aking kahilingan. Yung aking kay mabigyan ng kapagawaran. Ikinuwento ng pelikulang iginuhit ng tadhana ang buhay ni Marcos mula sa kanyang pagiging bar top notcher na nag-review sa loob ng kulungan hanggang sa pagiging war hero. Hindi nagtagal, nagkaroon din ng tapatan ng matalang buhay. Si Marcos merong for every tear a victory, si Macapagal merong a stone for the edifice. Ang kaso, Sino yung nagbabasa ng biographies? siyempre, kasama niya ang kanyang magandang may bahay na si Imelda Marcos. Ang kabataan ni Marcos at Imelda, parang John at Jackie Kennedy ang peg. But if you look at the Marcos campaign also, you'd look at it in terms of the US campaigns also. Kasi at that time, nung bata pa si Marcos, we see that the reason why Kennedy won in the States, kasi bata siya, and then may magandang asawa siya. That's war veteran pa. So you have those three elements. And then in the case of Marcos, he had the three elements. So bata din siya, new order, magandang asawa, and then war veteran now. Pero kung astig ang kampanya ni Marcos, astig din ang naging kampanya ng pinakamalaking tinik sa kanyang pamumuno. Si Alfonso Policarpio, nagsuggest siya ng nag-plot out sila ng campaign kasama si Ninoy. Ito yung gagawin natin. Mag-strategize tayo. First part of the campaign, who is Ninoy Aquino? Papakilala muna kung sino siya, And then, why vote for Ninoy Aquino? Yun yung second phase. By third phase, before election comes, vote for Ninoy Aquino. Bata pa man ay may matindi na karanasan at ginamit din noon sa kampanya ang makabagong lingwahe ng kabataan noon. Noong 1960s, sikat pa yung Beatles noon eh. Yeah. So yung YEH na yon, Youth Experience Hope, pumatok. At alam naman ng lahat ang nangyari kay Ninoy noong 1983. Dahil ang lipunan noon ay nabalot sa takot, mga panahong yon, ang simpleng pakikiluksa. Hindi nagtagal ay naging pagpapahayag ng protesta. Ang simpleng itim na tanda na ito na sinusot ng mga namamatayan, paglaon ay inukitan ng mga pangalan at nadagdagan ng mga salita at mula itim ay naging dilaw. It's also fascinating kailan nagkaroon ng pag-aalsa yung EDSA People Power 1986 pero nung namatay po si Ninoy is 1983 kung di po ako nagkakamali. So it took a little bit of time before the people finally came together. But anyway, so gusto ko lang pong sabihin, napakaganda po nung nasabi ni Prof. Xiao kanina patungkol nga po sa strategy naman kay Ninoy Aquino. So ang unang phase kumbaga, sino si Ninoy? Bakit? O ano yung qualifications niya? Bakit siya dapat nabotohin? And then number 3 is vote for Ninoy. The reality mga ka-youth, sa mga ganito pong eleksyon, importante po ang image building po ng isang kandidato. Kinakailangan ma-build mo yung kanyang character, ma-build mo yung relatability
accountability, no? So ginawa nga po yan ni President Magsaysay at President Macapagal. They are from the masses. Kami, nanggaling kami sa hirap, something like that. Which is also reflective. If titingnan mo po yung mga lumang campaign po ni Manny Villar dati, nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Ayan. Or kay Mr. Binay din po, At marami pang iba. So, kinakailangan ng, kumbaga, mahuli mo yung kiliti ng audience, eh. Bakit naman ganyan sila nakatingin? Nakatingin sila sa malayo. Simbolo daw yan ng bagong pag-asa. Nakatingin sila sa Kinabukasan. Yes. Ang tawag dyan sa shot na yan ay bagong pag-asa. Look, ginagamit ko yan. Drama, no? Drama, oh. Speaking of drama, noong 1986 snap elections, talagang napakalinaw ng drama. Napakalinaw ng tuligsaan, ng conflict. Para sa maraming tao, malinaw kung sino ang bida at kung sino ang kontrabida. Labanan ng posters, pins mo more, salpukan na rin ng mga kulay. Medyo madilim yung idea, pero dilaw, di ba? Yeah, dilaw. So parang may hope and then yung radiance ng sun. Ito of course green, no? Kasi green yung Laurel color. Yes. So kaya sinabayan yung yellow and green. Yellow and green. And then when the Marcos side came up, red, white and blue. Red, white and blue. But then Correct. this could backfire kasi US colors ito. Yes. Oh. So ito hindi ito US, walang country painting. So ito Amerikano, tuta ng kano yan. So it can backfire. Sumikat rin ang paggamit ng mga hand signs. V para sa victory kay Marcos at L naman na sign ng laban ni Aquino. At syempre, tapatan din ng mga jingle. Ito ang kay Marcos Tolentino. Marcos pa rin, ang bayang Pilipino, Marcos pa rin, Marcos pa rin. At ito naman ang kay Aquino Laurel. Laban na, laban na, laban na, laban na. Kung kay Marcos parang marcha, ang kay Cory naman parang kantang protesta na makakanta pa sa mga rally. Siyempre, kampo ng mga komunista, isang may bahay raw na walang karansan. Ilan lang yan sa mga akusasyon na binato ni Marcos kay Cory. Yun, no? Siyempre, nag-backfire din yun. No? Kasi ang sinabi ni Cory nun, I admit that I had no experience in cheating, stealing, lying, and assassinating political opponents. No? So, di yari ka dun, ano? Pero sa pagbabalik di umano ng demokrasya, gaano nga ba kalaki ang pinag-iba ng pangangampanya? Abangan sa pagbabalik ng history. Dahil nasabi po ni Lord dito na gaano na kaiba ngayon sa ating kumbaga modernong panahon. I'm not sure if makakover dito yung paggamit ng social media dahil sa totoo lang po in the past couple of elections, general elections that we had, grabe po ang impluensya ng Facebook, ng mga troll, yung mga quote-unquote paid vloggers. Ayan, nako, naglipa na. Even sa ngayon, pag ginagamit din siya sa local elections, naalala ko yung isang video na nirelease ni Mr. Vico Soto. Sinabi niya po na meron siyang resibo na nahuli nila na may mga naninira sa, for example, sa Facebook, sa social media, may mga naninira sa kanya and then makikita mo na talagang ginawa lang ng mga grupo ng tao just to influence negatively yung mga updates or post ng Pasig City. So I find that fascinating na sa ating panahon ngayon, 2025 po, when we were shooting this video, is ginagamit na hindi lamang sa national or midterm elections po ang mga trolls, ayan, yung mga bayaran po ng mga vloggers at iba pa, pero ngayon kahit sa local elections ginagamit na rin po. Pero mga kapatid, pagkatapos ng 1986, nag-iba na ang pangangampanya. Lalong umingay, dumami ang kulay. At higit sa lahat, kung dati, dalawang pwersa lang ang nagsasalpukan, ngayon, labo-labo na. Hindi mo alam kung sino ang bida at kung sino ang kontrabida, kung sino ang kakampi at kung sino ang kaaway. At higit sa lahat, naging malakas sa pwersa ang show business. Totoo, talagang makulay ito. Tignan mo naman, Totoo, ang dami artista tumakbo talaga noon, di ba? PJ, Era, alam mo ba, tumakbo pala dati si Ben Tisoy, Tol, sa Makati. Kaganda ang buhay. Di ba? At dahil sariwa pa sa mga tao ang people power, nanalo ang kandidatong i-endorso ni Tita Cory, ang Defense Secretary na si Fidel V. Ramos. So siyempre, isa rin sa mga bayani ng EDSA. Ang estilo noon, bago pang kampanya, nagpakalat siya ng mga anonymous stickers na may misteryosong slogan, ED sa 92. Kaya hindi ba yung problema sa kay Ramos was that maraming kandidato. So hindi ba siya naging lang siya. He was not a really popular president. Nanalo lang siya in terms of numbers. Yung problema dun sa karamihan ng kandidato, people were divided. So again, the problem was how to catch the attention. And if you look at the candidates there, no one was really that particularly charismatic. Kung si Ramos ay tinuring na minority president sa sumunod na presidential elections noong 1998, kampanya pa lang ay napakalinaw na kung sino ang mangunguna.
Yan ay kahit pa todo buhos ang pagkontra sa kanya. Kasama na rin dyan ang simbahan. Dahil sa kanyang pagiging babaero, manginginom, sugarol, at magiging disipulo ng kung ano ng bisyo. Naluklok sa pinakamataas na posisyon ng bansa, si Joseph Estrada. Laging sinasabi si Erap, bobo. Kasi pag narinig mo siya mag-Ingles, talagang baluktot mag-Ingles eh. Ngayon, yung mga mayayaman, naiinis. Pero yung mga mahihirap, tuwang-tuwa, di ba? Yung pagiging baluktot ng English niya, imbis na naging liability, naging asset. Sino ba naman ang di makakaalala sa kampanya ni Erap? Wristband, brush up na buhok, jeep ni Erap, at ang slogan niyang Erap para sa mahirap. At hindi raw ito nalalayo sa campaign strategy noon ni Magsaysay. The reason it became successful, brokered only on one thing. It's masa. Ginaya niya kay Magsaysay eh. I mean, he campaigned in the jeep, he ate with the poor, and everything. Kaya popular eh. Plus the fact that he was a movie star. Ang kakulangan ni Erap sa edukasyon na binato sa kanya ng mga kaaway sa politika, naging alas pa niya. Ang mga Erap jokes, inipon at ginawa pang libro. At noon ng 1998 presidential elections, nakuha ni Erap ang halos 40% na boto o halos 11 milyong Pinoy ang nagsulat ng pangalan ng Erap sa balota. Ika nga na isang Erap joke, he won by a landscape. Oh, Erap is in a restaurant with 3 friends. One friend orders for potato and another for mashed potato. The third friend asks aloud what the difference is between potato and mashed potato. Tapos pointing to his off-white wristband, Erap volunteers. Ito, potato. Tapos then he points to his white shirt. Mashed potato. Ang tanong ngayon, sa panahon ng impormasyon o disinformasyon, paano kaya ito makapag-ambag sa maayos na diskurso? Kasi yung political campaigns ay parang publicity ito. No? This is how you win the votes actually. Yung boto natin kasi ay hindi nakukuha dahil sa pag-iisip, rational thinking, logical, tinitingnan kung sino ang pinakamagaling na candidate. But it's actually more emotional. Ulitin natin sinabi nila. Ano nga ba yun? Na ang kandidatong nangangampanya para raw ang produktong binibenta. Pero mga kapatid, tandaan po natin, kahit gaano kakwela ang jingle, kahit gaano kakwela ang slogan, wala ring panama kung ang kandidato mo ay ubod ng hina. Parang si, Easy. Relax ka lang, Jun. Mga kapatid, sa darating na halalan, maging mapanuri. Dahil ang kandidatong palpak ay hindi parang produktong depektibo. Walang sulian. Yan po ang history natin sa gabing ito, mga kapatid. Ako po si Lord Vera, siya si Jun Sabayton, nagpapaalala. Kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Okay, so ito po mga ka-youth, mga compiled na po ito na episodes ng Word of the Lord. Isa pong popular na mga short lang po na mga takes, parang sari-saring mga videos ito patungkol po or related sa eleksyon sa Pilipinas. Yung technique po na ginagamit ito ni Sir Lord, no? Satire po yun na satire. So, ang paggamit po ng iba't ibang strategies po sa pag-present ng isang, it could be literature, pero ito po syempre parang short video po na, kumbaga, social commentary. Ayan. So, natawa po ako dun sa mommy at daddy ni President Noynoy. And if this was done during the elections, no? Parang election season, so this would be probably 2010s, Kasi 2010 po yung election na kung saan tumakbo po si Villar at saka si Noynoy nga po. So, medyo matagal na itong video na ito, pero tingnan natin mga ka-youth kung makaka-relate pa rin tayo kung merong, kumbaga, mga issues pa rin po that still hounds us even to this day. So ito, ilang taon na, more than a decade, meron bang mga nagbago sa mga strategy? Meron bang mga nagbago o na-improve ba ang ating, kumbaga, political awareness? I don't know. And honestly, I don't think so. Ano bang meron sa 2013 elections at ba't parang nakakatamad na yata? Parang nawawala na ako ng interes. Kayo rin ba? Boring! Ilang linggo na lang. Pero hindi ba dapat excited tayong lahat? Pero parang nakakaantok na eh. Kahit gaano sila kahulay. boring! Kahit gaano kaingay. Boring! Kahit anong pautot pa gawin nila. Boring! Bakit kaya? Kasi parang alam na natin ang magiging resulta. Eto, nasa number 6, inangko po. Naman na lang ang kulay, ang pangalan ng tatay. Mahabang karanasan bilang personal na alali ng ama. Ito naman, ang panging kwalifikasyon lang yata ay hindi siya pumatay kay Alfie Anido at Renato Lucas. Ang boring.
O kaya, kasi laging boring ang midterm elections. Kumbaga, kasi hindi kagaya ng presidential elections. Hindi naman siya yung main act. Kumbaga, ito lang muna yung mga pasakali bago yung laban ni Pacquiao. Yung mga upuan sa MGM, wala pang laman. Ito daw mga tol, ang ilan sa mga elemento ng isang magandang kwento. Una, dapat may elemento ng kompetisyon. Tagisan ng isa o dalawang tao. May karera, may labanan, digmahan. Pero paano ngayon? Yung una, hindi naman daw sila oposisyon. Dapat rin may tinatawag na proximity. Gaano ba kalayo o kalapit sa bitukan ng tao pinag-uusapan ninyo? At higit sa lahat, dapat ang kwento ay walang kagaya, walang katulad. Talagang ibang klase. Ito, mga bago ba ito? Bilang isang responsableng mamamayan na nagbabayad ng tamang buwis, karapatan ko na huwag mabor. Karapatan ko na huwag tamarin. Mali ba to? Mukha Lalo na sabi ng mga matatalino at mga dakila sa Philippine Center for Investigative Journalism na bakit daw ang mga eleksyon sa Pilipinas ay lagi tinatratong parang sabong, parang karera ng kabayo. Aba, bakit naman hindi? Aba, syempre, no? Pinoy ako Kahit nga pagpili ng bagong Santo Papa tinatrato natin na parang Miss Universe. Saka ano ngayon kung circus ang kampanya? Eto, mas malala pa ito sa karnabal. Mr. Coward. Mas malala pa sa wrestling. Ang sinasabi niya isang pizza pie. Sa wrestling ba, nagkakakalkala ng utang ng ama. Yung mga kahoy. Yan po ba issue? Hindi ko po alam kung saan galing ang kahoy, Mr. President. Pero teka, dapat seryosohin natin to, di ba? Hindi ba nakataya dito ang kinabukasan ng taong bayan? Dahil kaya alam na natin na wala rin namang mababago kahit sino ang manalo. Natatanda niyo ba si Antonio Trillanes? Binoto ng 11 milyong Pilipino. Pero napunta sa Senado, ano pinagagawa? Inaaway sa Enrile. At nakikipag-meeting ng sekreto sa China. Kuya, may nabago ba sa buhay mo? Okay, so ano naman ending nito? Sayawan na naman. Oo, tol! Sayawan na naman kayo. Yung bago! Luma na yun. Ano na yun? Yomi. Oo nga, ganda. Yomi. Ito. Kahit yan nga, nakakatamad na rin Kahit ilang beses pa sila mag-Gangnam. Mayor ng Quezon City, walang kalaban. Ay, buti pa sa lungsod ng Maynila. Walang katapusan ang excitement. Ang tanong namin, magre-resign ka ba? Dapat sila mag-resign, puro mga sinungaling sila Wow, I remember this. So ito pong part na po to ng video is prior to the elections po ng 2010, no? Malamang kasi kung di ako nagkakamali, yan po yung paggamit natin ng PCOS machines, yung mga automated po na mga makina na nagka-count nga po ng ating mga votes. Ano po? This really brings back a lot of memories sa akin mga ka-U3. Dahil 2009 po ay nag-umpisa akong mag-blog. Hindi po sa YouTube blog po as in B-L-O-G. Ako po ay isang writer. And dito po ako actually nag-start bilang political blogger. So nakakamiss yung mga time na ito. So 2010 election, yes, of course. And then yung na-mention po kanina ng mga references po sa video, no? Yung Gangnam Style, which was a mega hit noong 2012 ni Psy. So ganun po siguro talaga no? Yung mga campaign na mga jingles po na naririnig po natin. Actually, reflective din po sila kung ano yung mga popular na kanta, catchy na mga pop songs during that particular time. So ngayon po, narinig ko kanina nung lumabas po ako, is yung kay Shira naman na Selos, di ba? And most likely some other pop songs din po, no, na kumbaga ang gagawin nila ng mga politiko, kokopyahin nila yung music, yung instrumental, and then they would replace the lyrics with their own na mga slogan. But Anong pangalan ng barangay captain mo? Darwin Fernandez yata. Ay, di ko po alam. Wala, di pa ako batante, sorry. Hindi ko rin alam yung date. Sorry, hindi ako botante. Hindi ko po alam yung buong pangalan. Botante na po kayo? Si Tablan? Pero excuse me pagdating sa mga bagay-bagay na may diretso at pisikal na epekto sa ating buhay, walang ibang gagawa niyan kundi ang barangay. Naalala mo ba nung panahon ng pandemya at nung naka-quarantine pa ang ating mga buhay? Parang ang tagal-tagal na kasi, Naging maayos ba ang daloy sa inyo ng mga serbisyo? Ang panahon yun. Kung hindi ka bakunado, mas kakapitan tayo ng virus. Walang lamay pero isang kabaong ang nakapwesto sa gitna ng Loreto Street sa Sampaloc, Maynila. Ng ayuda, maayos at makatarungan ba ang paghigpit ng labas-pasok ng mga tao? O parang napabaya ang concentration camp ang inyong barangay? Tandaan, sa susunod na magkaka-lockdown dahil sa anumang pandemya o zombie apocalypse, nakasalalay sa husay o katangahan ng kapitan ang iyong kapalaran. Ang barangay
din ay kasaysayan at napakagandang simbolismo kung binatay sa pangalan ng mga prekolonyal na barko. Kumbaga, sa pinakapangunahing unit ng lipunan, iisang bangka tayo. At sa paglalayag natin sa mapanganib na karagatan, ang kapitan ng barko at mga opisyal nito ay dapat mapapagkatiwalaan. Sa pinakabungad ng nobela ni Rizal, sa Noli, ang pinakaunang tauhang makikilala natin ay si Kapitan Tiago, ang pinakamayaman sa San Diego. Ibala na kung naging adik sa opium si Kap sa dulo ng libro. Ang pinupunto natin ay ito. Hindi kaya nagkakanda hetot-hetot ang ating bayan. Pinakasimpleng unit ng ating lipunan, pinakapangunahing unit, hindi pa natin mapahalagahan. Paano pa kaya yung buong bayan? Sila kaya, kilala kaya nila mga barangay captain nila? O baka sobrang busy sa pagpapalaya sa bayan at wala nang time para sa maliliit na larawan? Sa dinami-daming beses na bumoto ang Kongreso na ipagpaliban ang pagpili ng mga lider ng SK at SB, dito mo malalaman kung ano ang kanilang pananaw. Pagkatapos ang pinakaunang barangay elections noong 1982 kasi, ang susunod dapat noong 1988 ay agad na pinospone. So laging tatandaan, barangay is life. Ang barangay ay buhay. At ang mga kuyalang poster na ito ang nagpapabuhay sa mga kampanya. Gaya na lang ng kay Kuya, uy, humarap ka. Sila hindi masyadong halata ng fans ni Coco. Uy, copyright. Nakahabulin kayo ng Disney. Ito sa likod, merong BBM. Bongbong multo. Ito gusto niya, sexy ka. Ito mukhang peke, pero kung sa amin yan, iboboto kita, wer, kawawa ka naman. Ito, nanalo kaya yung kuya na may pa-bulldozer. Pero kung bulldozeran lang ang usapan, sumobra sa unity itong sa Cavite nung panahon ng pandemya. Nang mahuli sa Zoom camera, ang barangay kapitan at ang treasurer na kitang-kita ang pagtatalik ng isang babae at lalaki. Ang mga ito ay ang kapitan mismo ng barangay at ang treasurer ng barangay. walang social distancing, pero patunay sa kapangyarihan ng popular na mitolohiya. Nanalo rin sa ikalawang pagkakataon itong kandidato sa Nueva Ecija na sinubukan nilang apihin at busalan. Pero sa pinakahuli, siya ang nanguna sa bilangan. 1,357. Patunay na hindi pwedeng tigilan ang Pepe na makapangyarihan. Pepe mo at Pepe ko e pangmalakasan. Pepe na mas mabango, tunay na malinis to. Pepe na laging bukas sa'yo, Lunes hanggang Linggo. Ang Pepe ko, ang Pepe mo, si Pepe Pacheco. Katniel, milyones ang bayad sa pag-endorso. Hindi ko alam kung kailan pa tayo magiging politically mature mga ka-U3 Kasi sa totoo lang, iba po ang sistema ng pangangampanya sa ibang bansa. Hindi kasing kulay, hindi parang piyesta, hindi parang sabungan na katulad po sa Pilipinas. And I remember when I was in Tokushima, sa Shikoku sa Japan, yung kanilang mga political na mga posters in a particular lamang na place, very disciplined, hindi nila dinitiket sa puno or sa mga public place, limitado po. Hindi po sa lahat na pagkakataon pwede ka pong mag-post ng mga poster. So, kaiba po sa Pilipinas po talaga, sa totoo lang po mga ka-U3. Pero kung iisipin din po natin mga ka-U3, magkano ang ginagasta ng mga kandidato na ito? Sound system pa lang, truck pa lang, yung isa na pa-bulldozer pa, recording pa ng mga campaign mo ng mga jingles, mga t-shirt, mga souvenir, mga wristband or whatever. So, makakaisip ka rin po mga ka-U3, saan po kaya nanggaling yung ganito pong amount ng money na kanilang ginagamit? Considering na magkano lang ang sweldo actually ng isang political position. Hindi ganun kalaki. So that would really make you think kung kaya nilang gumastos ng 10 million, 20 million sa election or 100 million sa mga national elections pa, paano kaya nila mababawi yan? But yun nga po, it's a name recognition game din po kasi, yung mga tao na mas popular, yung mga apelido na naaalala ng mga tao, yun po ang kadalasan po na nanalo po. Effect pa rin. May tinatagong yaman, bayaw, sal-en, hindi inineklara. Itong mga kalaban ko talaga. May ari-arian sa Batangas, 120 hectares. Yan. 240 million sa bangko. Naku! May hidden wealth ka pala. Hindi mo sinasabi kasi. Hindi mo inayos yung isang senador. Anong black propaganda yung ginagawa sa akin? Naku, Aglinis-linis kaya ng buti ko.
Mainis. Ngayong gabi dito sa History mga kapatid, ibabalikan po natin ang mga eksenang halalan at sa kampanya. At ano nga ba ang epekto ng tinatawag nating black propaganda? Naging matalino ba tayong mga botante? At hanggang ngayon, damang-dama natin ang epekto ng mga batuhan ng putik. Batuhan ng putik. Black propaganda. Dapat nga kung batuhan ng putik, dapat brown yan. Kasi yung putik brown. Dapat brown propaganda. Saka yung sinasabi nila, meron akong bahay sa Amerika. Meron akong 240 million. Lahat namang yan mga kung ano-ano lang yung pinaparatang sa akin. Pinaghirapan ko kaya yun. Yan kong ibina, yan ang propaganda yun. Nangyari, chismis noon, kasaysayan ngayon. Pagtalikod sa sariling lahi. Hindi totoong pag-graduate sa isang sikat na eskwelahan sa Amerika. Nog-nog na magnanakaw raw at labasan ng bank account na limpak-limpak na salapi. Ay, nako, ang walang hanggang siraan, ginagatungan pa ng patod sa daan ng mga supporters sa social media. Ay, nako, sa ganito na nga ba talaga humantong ang kampanya sa ating bansa? Pero mga ganitong wasakan ng pagkatao, hindi na bago sa ating kasaysayan. 1935, naglalaban sa pagkapangulo ng Commonwealth ng Pilipinas, sina Emilio Aguinaldo at Manuel Quezon. Liyamado na raw sa eleksyon itong si Quezon, pero para masigurado ang panalo, dabay pinahukay daw nito ang mga boto ni Bonifacio sa Maragondon, Cavite. Ang isiste, ipinarada at dinisplay pa kung saan-saan ang mga boto ng Supremo. Ayun, naong katuloy ang usapin ng pag-utos ng pagpatay ni Aguinaldo kay Bonifacio. Ang ending, ulat sa eleksyon, si Emilio. Akala kasi ni Quezon, kanya na talaga eh. He knew he would win, no? But in order to succeed in that, he has to really slander his mudslinging, yung kanyang kalaban. Effective naman. Winner si Quezon. Isa pa sa mga nadali ng black propaganda, si Pangulong Elpidio Quirino. Pag-upo pa lang ni Quirino matapos manalo noong 1949, nag-aantay sa kanya ang sandamakmak na sakit ng ulo. Out ahead of us, Air Force and Navy planes were May shade dito Arinola Golden Arinola. Siyempre kakatapos ng World War II. Kaya hanggang noon, ibumabangon pa rin mula sa pagkawasak ang bansa. Pero ang isa sa pinakamalupit na chismis na kailangan nilusutan, ang pagiging maluho. Nanguna dito ang chismis ng Golden Orinola. Ang sabi, 250 pesos o aabot daw sa 30,000 pesos ngayon ang presyo nito. Kasama yan sa political propaganda ng mga kalaban sa politika ni Pangulong Quirino sapagkat naamoy na nilang tatakbong muli sa pagkapangulo si Quirino. Sus Marius, iihian mo ginto. Common sense naman. Kaya depensa ng anak niya at noy kanyang first lady na si Vicky Quirino, hindi raw gumagamit ang tatay niya ng Orinola. Pero kung si Quirino, umaalingasaw na chismis lang ang hinarap. Si Senador Claro M. Recto, siniraan na nga, pinagtangkaan pa ang buhay. Kilala si Senador Claro M. Recto sa pagiging makabayan. Naging kritiko siya ng maraming polisiya. Isa na rito, ang Bell Trade Act na nagbibigay ng pantay na karapatan sa mga Pilipino at Amerikano sa paggamit ng likas na yaman ng bansa. Mariin din siyang tumutol sa pamamalakad ng mga Amerikano sa kanilang base militar sa bansa. Kaya ang mga alipores daw ni Uncle Sam, asar na asar sa senador. At may isa pang chismis na pinlano raw ng Central Intelligence Agency o CIA na siya ay lasunin. Apparently, itong CIA, pinapakalat na planted ng mga komunistang Chino, no? Sa Senado ng bansa natin, parang espiya, para sabotahin ang ating independensya, no? They went as far as creating a substance to poison Recto, to kill him. Taong 1957, tumatakbo noon si Recto sa pagkapangulo at siya'y target ng isang malupit na gimmick. Itong mga CIA na ito, naghanda sila ng mga kondom. Tapos yung mga kondom butas. O syempre kapag ginamit mo yon, di ba? Ma-jackpot ka, di ba? Syempre sisisihin mo si Recto. Alam mo, fast forward tayo sa panahon ni Tita Cory. Okay. Kasama naman sa teritoryo ng pagiging presidente, yung talagang binabato ka, nilalait ka, etc. Pero may pagkakataon, noong 1989, si Corazon Aquino na ipangulo, napikon sa sinulat ng isang kolumnista. Mr. Beltran. Sinong kolumnista yan, Tol? Niyanig na maraming kudeta noon ang administrasyon ni Tita Cory. Ang chismis. Isa sa mga kudeta ngayon, pinakitaan daw ng kanyang pagkadawag. Noong 1987 ay
takot raw na nagtago sa ilalim ng kama si Tita Cory. Ayon ito sa sinulat ni Louie Beltran, ang kolumnista ng Philippine Star. Sabi ng mga nakabasa, ay pagka binasa mo yung yung artikulo, ay parang hindi siya opinion o hindi siya satire o hindi siya nagbibiro. Dinemanda niya ngayon si Louie Beltran. Sabi niya ganyan, kapag pinalampas ko ito, anong iisipin ng mga sundalo na nasa labas at nagpapakamatay at yung commander-in-chief nila nagtatago sa ilalim ng kama? Ang ending October 23, 1992, nahatulan ng guilty sa Manila Regional Trial Court si Beltran at ang kanyang publisher na si Max Sullivan. Pero binaligtad ang hatol ng Court of Appeals noong 1994 tapos mamatay si Beltran. Noong 2010 elections, mga kapatid, isa si Manny Villar sa mga nangunguna talaga sa surveys dahil sa kanyang napakasimpleng mensahe ng sipag at syaga. Pero mga kapatid, nung kainitan ng kampanya, isang chismis ang dumali talaga sa kanya. Alin doon, tol? Yung hindi totoo naligo siya sa dagat ng basura? Naku, pinabato din sa akin yan. Sabi ko sa kanila, totoo yan na hindi ako naligo sa dagat ng basura. Dahil sa ilog ako ng basura naligo. Diba? Tsaka ganda kaya ng jingle ni Manny Villar. Naranasan mo na ba ang maligo sa dagat ng basura? Manny Villar. Bago nagkaroon ng Aldab at Kathniel, meron munang Villaroyo, kombinasyon ng mga pangalang Villar at Arroyo. Isang pangalang umalingasaw sa media ilang buwan bago ang May elections noong 2010. Ang chismis, si Villar daw ang tunay na pambato ng Pangulong Gloria Arroyo at hindi si Gibo Chodoro. E noong mga panahong yun, ang maugnay ang pangalan mo kay GMA ay parang halik ng kamatayan. Kiss of death. Necessarily na may link sila. Kaso it was blown out of proportion, naging eksaherado. Kaya yun yung nangyari na naging ang implication, ang tunay na kandidato talaga that Gloria Arroyo, para makawala siya at mabsuelto siya sa mga kaso niya, was actually rooting for Villar, which are all speculation. Ayun, talo siya. Pero kahit ang nagwagi na si Pinoy, abay hindi nakalusot sa chismis. Hamak lang akong tao. Kung 1992 ay binansagang Brenda o brain damage si Miriam Defensor Santiago noong 2010, kay Pinoy ikinabit ang akusasyon na may problema rin daw sa pag-iisip. Psychological problem, breakdown nung sa high school pa. Nagbanggit sila na isang school principal na hindi naman nagtugma sa panahon. Meron daw report ang principal. Lumalabas yung principal na yun kasi edad ni Noy. So backfire. Ang hirap talaga sa walang katapusan na wasakan ng reputasyon at dangal. Paano nga ba sasalain ng mga botante ang mga issue at paano sila makakapili ng mga leader? Negatibo tayo sa mga politiko pero boto tayo ng boto sa kanila. But the problem is, we destroy the very essence of politics in our country, which is electing leaders. Those leaders, uupo pa lang siya, negatibo na siya. Pero mukhang hindi nakataka-taka ang papalit-palit ng katapatan sa politika sa Pilipinas. Ang ugat ng balimbingan sa politika, matagal-tagal at mahaba-haba na rin ang itinatakbo sa ating kasaysayan. Okay, before we continue mga ka-U3, isa sa mga ginagawa po natin minsan sa social media, of course, is yung pakikinig po sa mga podcast. And I do remember in a Cool Pals episode ni Professor Richard Haydarian, so nagustuhan ko po yung nasabi niya in his guesting with Professor Xiao Chua, yung kanyang comment on the presidency, yung presidential term po natin. Is it really too short or too long? Kasi the thing is, ang ginagawa po kasi kinakailangan magpabango ng Pangulo, no, kinakailangan niyang i-please ang napakaraming aspekto ng ating gobyerno. So napaka-challenging po yun, no, na kumbaga parang ang term yan parang pagpapacute, no, sa lahat. In most developed na mga political systems po kasi hindi na po issue yung pagpapabango no? They're just going directly with the issues po at hand. So isa po yan sa sign din no, ng ating political immaturity. Is there any hope for the future? Honestly, I can't tell. Marami pa rin po sa ating mga kababayan ang hindi po actually edukado. We may talk about elementary, high school, may iba na hindi po nakakatapos. At marami pa rin po sa atin, no? Sadly, ang hindi po nakakatungtong sa kolehiyo o hindi man nakapagtapos ng kolehiyo. Napakaganda po kasi na pagli-level po ng playing field, kumbaga, ang edukasyon. And sadly, dahil na rin sa maraming issues ng ating lipunan, hindi na tayo makaka-expect ng quote-unquote isang smart na, yun nga yung ating lagi sinasabi na pag-vote ng wisely, hindi natin ma-expect from the voters po natin mga ka-U3. So, anyway, let's continue. Epe, kung
Kumusta? Anong balita? May balita ako. Malabo rin partido mong manalo. Wala. Lumipat na lang tayo sa kabila. Naku, baka... Sigurado pa tayo mananalo. Baka tawagin akong balimbing eh. Hindi, uso yung balimbing ngayon. Sa bagay, pwede naman natin sabihin na para sa kapakanan ng mga constituents at sa mga taong bayan, di ba? O sige, magpapadala tayo ng emisaryo, puntahan na yun doon at sabihin mo, lilipat tayo sa partido nila. Ha? Okay, magandang publicity. Parating natin yun. Ganda niya. So, concerned ka na baka tawagin kang malimbing. Kaya, ang political party sa Pilipinas mula noon hanggang ngayon, parang manasirkos ang datingan. Yung mga leader natin, ganun-ganun na lang kung magpalit ng mga political parties para nagpapalit lang ng damit. Yan ang sinasabi nila, pwedeng ituring na ang pambansang rutas ng Pilipinas ay walang iba kundi ang balimbing. Ako, ayan ha, magpadala ka ng emisaryo, yung bodyguard ko, isama mo na yung bodyguard mo, sabi mo, lilipat tayo ng partido. Magandang publicity yan, na umalis tayo sa partido natin ha. Okay, ako nang bahala ha, bigyan mo ng cash. Para kabigote mo yung bodyguard mo. Siyempre, di ba? Mayahambing ang politika sa Pilipinas sa isang hardin, punong-puno ng mga paru-paro. Ang sitwasyon ng political parties pagkatapos ng EDSA. Ito, nagsama-sama, laban dito. Tapos, ito at ito, nagsanib. Ito. Pero ito, naghiwalay at nag-join forces din dito. Nalito ka na ba? Ako rin eh. Noong panahon na yun, ang tawag sa kanila, balimbing. Bakit nga ba balimbing? Kapag nagkakaroon ng lipatan ang isang politiko mula sa isang partido papunta sa isa, hindi na siya ginagalang, no? At siya yung pinagdududahan. Kasi paglipat mo from one to another, nakina-question na loyalty mo. Loyalty, of course. No? And in the political, in politics, loyalty is very valuable. Kunyari, after 2010, literal na pinakamatingkad na bulaklak ay ang Partido Liberal. Bago nito, ang mga paro-paro naman ay napunta sa kampo ng cute na flower na ito. Bago naman yan, lahat ng paru-paro ay nakapaligid sa dibigoting bulaklak. Pero mukhang hindi nakataka-taka ang papalit-palit ng katapatan sa politika sa Pilipinas. Ang ugat ng balimbingan sa politika, matagal-tagal at mahaba-haba na rin ang itinatakbo sa ating kasaysayan. This is the 31st Infantry returning from morning parade. Mga Amerikano lang naman talaga ang pauso dito ng political parties. Nag-transplant sila ng sistema, nilagay nila dito, tapos in-expect nila na tutulad dito sa nangyari sa experience sa US. Hindi, for the simple reason that the very people that they were tapping, no, happen to belong to the colonial elite. No? And the colonial elite's perception of its roles and functions in the society was kami-kami lang. Siyempre, ang tandaan ng sistema noon, iilan lang sa populasyon ang pwedeng bumoto. Example, kailangan 23 years old na nakasulat ng Ingles o Kastila at nakapagbayad ng buwis kada taon. Kaya naman, parang sila-sila lang din ang nagbobotohan. Noong mga panahong yon, si Sergio Osmeña ang big shot. Ang Speaker ng Philippine Assembly, pumapangalawa lang sa kanya si Manuel Quezon. Majority floor leader na matindi ang ambisyong maungusan si Osmeña. At dahil mas tuso at mas maangas, mas mapalabas at sabihin na natin, mas maepal, nangyari na ngayon. 1922, simulang nagkaroon ng lamat sa loob ng Partido Nacionalista. Hindi nagkasundo si Osmeña at Quezon. Kaya si Quezon ay nagtayo ng breakaway group na Nacionalista Collectivista. Siyempre, nationalista pa rin si Osmeña. Wala nang mga kapigil sa kanya. At sa 1946 elections ay tumakbo si Osmeña. Pero eto ka, ang type ni MacArthur, si Manuel Rojas, ang batang mamabatas mula Panay ng protege ni Quezon. 1946 tumiwalag sa nationalista at noong November 24 ay nagtayo si Manuel Rojas ng bagong partido, ang Liberal Party. Si Rojas ay may nakasabit pa sa ulo niya na collaboration na issue at that time. But with one word from MacArthur, nawala lahat itong doubts na to. You know? And probably, since he had the support of MacArthur, no? MacArthur probably felt that the Americans can have their own political and economic objectives, no? With post-war Philippines. Ang ending, natalo si Osmeña at ang Nationalista Party na tinatag ni Sergio Osmeña kasama si Manuel Quezon 40 years ago ay nakatikim ng pagkatalo for the very first time. Yun nga lang, inatake sa puso si Rojas noong 1948 at
ang vice presidente niyang si Elpidio Quirino ay instant presidente. Pero hindi naging type ng mga kano si Quirino. Ng pamumuno ay niyanig ng malawakang rebelyon ng mga Huk at hindi rin naman doon umunlad ang kalagayan ng mga mamamayan. Kaso may problema. Ano ang problema? 1953 elections, si Quirino tatakbo ulit sa pagkapangulo. Tatakbo ulit sa pagkapangulo. Paano yun? Para silang LP, para silang Liberal Party, paano yun? Hindi problema yun. Epe, ilan pa yung malimbing dyan? 12! Yung iba nasa Kongreso! Ay, isa. Oh. Ba, ito, ganda na ito. Yun o. Transform. Malimbing. Nothing is really impossible. Dating LP, nanalo siyempre si Magsaysay sa ilalim ng NP. Sa bisa ng kanyang imahen na nililok ng kanyang mga Amerikano handler. O diba, umpisa pa lang, napatunayan na ang paninindigan ng mga politikal na partido sa ating bansa ay masusuma sa isang mahalagang salita. Charot! Kalagitnaan ng dekada 80 ay nagsama-sama ang mga partidong kontra Marcos. Ilan dito ang Partido Demokratikong Pilipino, PDP, at ang Laban. Tinawag itong United Nationalist Democratic Organization o UNIDO na tinatag ni Salvador Laurel. 1986, nagsanib ang PDP at ang Laban. 1988, ang PDP Laban ay naghiwalay sa dalawang paksyon. Isa sa ilalim ni Aquilino Pimentel at ang isa sa ilalim ni Pepin Cuangco, kapatid ni Tita Cory. Pero ang nanalong presidente noong 1982 ay hindi galing Laban, kundi umalis din ng Laban matapos hindi makuha ang nominasyon. Baka kilala nyo siya, si Fidel V. Ramos. Pero ang ginawa ni Fidel Ramos, iba. This time, hindi siya tumalo ng partido. Anong ginawa niya? Nag-ala, Manuel Rojas siya. Manuel Rojas, Manuel tol. Rojas. Yan yung nag-asawa ng broadcaster. Di ba, Epe? Hindi yun. Yan yung nagbura ng... Ano ba to? Iba, hindi yung Manuel Rojas yun. Alam ko na, tol, yung na ganito. Hindi yan. Ang ginawa niya, nagtayo siya ng sarili niyang partido. Sariling partido? Yung pumarty ng ganito, Epe. Ito ang Lakas, na hindi magtatagal ang Lakas ay naging Lakas NUCD at sa kalakasan ng Lakas ay nagsanib ang Lakas at LDP kasama ang iba pang partido at naghari sa 1995 midterm elections at nagtagal pa hanggang kay Gloria Macapagal Arroyo. Ay, buhol-buhol, rambol-rambol, nakakalito. Ang Lakas makalito. Ito na ba talaga nagiging takbo ng ating politika? Kapit sa may kapangyarihan, baliwala na ang paninindigan at ang mga salitang binitawan. Ay nako, tanungin natin si John Vic Rimulya. Ito yung mga bagong bayani ng Pilipinas. So everybody was so excited about that. We feared for them. No? Kasi sabi namin, this takes guts to be able to walk out. Hahanapin sila ni Marcos. Papatayin nga sila. Bart, ready na ba tayo? Ready ko. Handang-handa na ba ating mga community leaders, mga volunteers, lahat? Wala na problema ko. Kompleto. Kompleto na. Sige, yung iba itago mo sa poll watcher. Mas maganda, maraming poll watcher. Hindi natin halata na binabayaran natin sila. Yan o. Yan na. Yan. Ayan pa. Ayan. Konting tulong lang naman yan. Okay ba? Ayos ba? Okay ba? Uy. May cash yan. May cash yan. Huli ka. Patingin nga. Nako, John. Huling-huli ka pa yaw sa ako na tinatawag nating vote buying. Vote buying, hindi to vote buying. Konting tulong lang naman ito sa mga nagtatanggol ng ating demokrasya, na nagbabantay ng ating demokrasya. Papalusot ka pa. Alam mo, wala yung lusot. Ayon sa rule ng COMELEC, anumang anyo ng pagbilang ng boto ay mahigpit na pinagbabawal. In short, nandadaya ka na naman ba yung hindi ako nandadaya. Konting tulong nga lang sa demokrasya. Wala kayong pinagkaiba yung ginagawa mo sa malawakang dayaan. Sa pinakamadugong eleksyon sa kasaysayan daw ng Pilipinas, mga kapatid. Ito, yung snap elections noong 1986. Ba, matindi yan. Gusto mo bang maging poll watcher? Yan tol, may 750 ka pa niyan tol. Sama mo na rin mga kamag-anak mo. Tayo natin yung ating demokrasya. Hindi ako sanay lumalaban sa babae. Ang babae kaibigan, di ba? At hindi ako hinahamon ng babae. Ako ang naghahamon. I admit that I have no experience in cheating, stealing, lying, or assassinating political opponents. Mainit ang naging palitan ng hamunan at paninira sa kampo ni Cory at ni Macoy. Wherein the President of the Republic of the Philippines. Paano ba naman makakagawa ng pagbabago sa bayan ang isang
pati sa makapula. These opponents of mine are conducting themselves. The first thing that they will do if they ever win is they will deprive you of the right to choose. Why? Because that is the way the communists run a government. At makadilaw. Ferdinand Marcos, isang balota ka lamang. Pebrero 7, araw ng eleksyon. Bantay sarado at tinutukan ng buong bayan ang botohan. Maski ang mga kano at foreign media delegations, talagang isang international event ang snap elections ng 1986. Merong papasok na telex, let's just say, for example, nakalagay, Marcos, 0, the Cory, 50. So, automatically, what we would do is enter it that way, di ba? Pero merong papasok na telex ulit that will be reversed. So, 50 si Marcos, 0 si Cory. I think these people were thinking, if we entered both, magtatabla, di ba? Magiging 50-50 sa tabla. And then a third telex will come in. Mas marami yung isa kaysa dun sa isa. So, automatically, what we would do is put that aside. Hindi namin itatabulate yon kasi suspicious. Yun yung mga binibigay namin dun sa supposedly panel of consultants to say, what are we going to do? Diba? Ano yung ipapasok namin dyan? Nasa hindi may paliwanag na dagdag bawas, 35 computer programmers kasama na si Mirna ang nag-walkout noon sa PICC. 144. So we said, ano gusto niyo gawin? Uwi na lang tayo, they said. And then somebody said, inuman na lang tayo. And then everyone said, tara. And then, so we said, ganun lang, talagang, parang, di ba? Kasi sabi nila, kasi wala namang use eh. You know, whatever we're generating is not being used. Ito yung mga bagong bayani ng Pilipinas. So everybody was so excited about that. We feared for them. No? Kasi sabi namin, this takes guts to be able to walk out. Hahanapin sila ni Marcos. Papatayin nga sila. I'd like to manifest, Mr. Speaker, that the certificate of canvass does not contain the required seal. Itunuloy pa rin sa batasang pambansa ang bilangan matapos ang walkout sa PICC. Ang resulta ng COMELEC, pabor kay Marcos. 10 milyong boto laban sa 9 milyong boto ni Cory. Panalo si Makoy. The Speaker recommends that the Batasang Pambansa proclaim Ferdinand E. Marcos as the duly elected President of the Philippines and Arturo M. Tolentino as the duly elected Vice President of the Philippines. Cory was winning by about 700,000 votes in our count. Napansin lang namin noong mag-release sila ng resulta sa PICC na hindi kami magkapareho. Hindi sila nag-release agad eh. Kami, in the eve of the 7th, nagre-release na kami. Mga kapatid, tayong lahat kasama natin mga kapatid sa kilusan ng Bobot Loko-Loko ay naniniwala na ang aking ina ang nanalo na sa eleksyong ito at siya na ang ating bagong Pangulo. The people have won this election. Doy and I have won. So don't throw your constitution at me, Mr. Marcos. I, Corazon Cojuangco Aquino, do solemnly swear Umaga ng Pebrero 25. Sa Club Filipino, tuluyan ang nanumpa bilang Pangulo ng bansa, si Corazon Aquino, sa harap ni Justice Claudio Tehanqui. So help me God. Kinahaponan, si Makoy hindi nagpahuli. Nais puso ako nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong tangkilik sa akin sa loob ng 20 taon at ngayon ika-21 taon. Nanumpa siya sa palasyo sa harap ng kanyang mga loyal supporters bilang Pangulo rin ng Pilipinas. Sa puntong ito, dalawa ang presidente ng bansa. Kinagabihan ng parehong araw, umalis sa pwesto si Ferdinand Marcos at tuluyang lumipad patungong Estados Unidos. At dito na tuluyang namuno si Cory Aquino bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dapat pahalagahan natin yung exercise ng pagboto. Lalo na ngayon sa panahon ng kapayapaan na walang dahilan para hindi tayo bumoto ng... Wow, na-miss ko ulit yung mga political science lessons po namin ah. Ang tagal ko na rin po kasing hindi po nakakabasa. Bumabalik sa mga notes ko po, no? Patungkol po sa Philippine elections po at sa history nga po natin. It's fascinating how at some point naging dalawa yung naideklara po na Pangulo
Pangulo noong 1986. Very interesting. And of course, the Marcoses left Malacanang, and then yun nga po, ang humalili po syempre si Cory Aquino po. Some would say na lumala daw, quote-unquote, ang ekonomiya ng Pilipinas nung si Cory Aquino ang pumalit. Ako po, other than that, she became a symbol of the transition of us getting back to democracy. No? So of course, like any other kinds of transition, talagang napakahirap po yung naging posisyon din ni Cory Aquino. And for others po that were saying na nung kay Marcos daw is 1:1 daw yung dollar at saka Philippine peso, napakaunlad daw. That is what the state media was telling you. And wala pong pangulo na ganun po katagal ang naging termino. No, more than 20 years po na naging pangulo si Mr. Marcos dahil nga po sa pag-extend niya ng panunungkulan under po sa martial law. So imposible naman po na wala siyang makonstruct ng mga buildings, pero ang reality, marami po, malaki pong pera ng gobyerno po ang nakulimbat nung panahon po niya, at may mga ebidensya naman po na meron po sa Supreme Court po ng mga rulings at iba pa na kinakailangang pagbayar ng pamilya Marcos, mga ka-U3. Maayos, no? So, doon natin pinakita sa mundo na mahalaga sa atin tong exercisyo na ito ng demokrasya. Masalimuot ang takbo ng politika sa ating bansa. Kung susuriin ang kasaysayan, simulat sa pulpa lang. Totoong-totoo dito ang kasabihan. Sa politika, walang permanenteng partido. Meron lang permanenteng interes. At saka wala ng isang matatag na party system sa Pilipinas, personalidad at hindi abilidad ang nananaig. Sa eleksyon at sa kampanya, dinadaan lang sa charm. Dahil personalidad ang labanan, imbes sa plataforma, personal din ang tirahan. Sa ganito, isa lang ang laging talo, ang mga botante. Yan ang loko. Sinasabi ko sa iyo, umi-epekto na yung black propaganda Tol, laban number sa'yo. 2 na lang ako, bumaba ako ng isa. Nako, pero di naman siguro ako matatalo niyan, di ba? Di mo na matatalo. Sa May 9, umaasa ka mananalo ka? Tol, May 9 ang totoong survey, hindi itong mga survey na ito. Di ba? Parang familiar na yung mga linya na ganyan. Di ba? Ganun talaga. Anong gagawin mo kunyari pag natalo ka? Hindi mo tatanggapin. magpuprotesta kami. Alam mo naman sa Pilipinas, walang natatalo. Lahat pwedeng magprotesta. Lahat nadadaya, di ba? Magprotesta kami, Tol. Tapos, pag yung korte hindi pa rin sumang-ayon sa inyo, ano gagawin mo? Tol, magrarally kami. Marami akong bataan. Mag-EDSA 2 kami. EDSA 2 Extreme Reloaded Part 2. Handa na yung mga bata ko dyan, di ba? Magrarally kami, oo. Bahala ka talaga dyan sa baito. Mga kapatid, kung tutuusin, napakapalad natin mga Pilipino dahil sa kalayaan nating bumoto. At mga kapatid, mamili ng pinuno na magdadala sa atin tungo sa tunay raw na pagbabago. Mga kapatid, isang araw lang po eleksyon pero napakalalim ng kahulugan nito. Isang araw lang, pero mga kapatid, 6 na taon nating pagkakatiwala ang ating kapalaran. Kaya huwag nating hayaang magpadala tayo sa kung sino-sino mga politiko na walang tunay na plataforma at walang pagmamahal sa bayan. Easy, Tol. Kaya kay bayaw na lang tayo sa darating na halalan. Di ba tama ba? Ayun. At yan po ang history natin sa gabing ito mga kapatid. Siya po si Bayaw Jun sa Bayton. Ako po si Lord de Vera. Nagpapaalala. Kung wala tayong kasaysayan, wala pa rin tayong saysay. Yun! Ready na tayo! Ihanda nyo na yung mga molotov, mga notas, ipalabasin natin na daya tayo, ha? Manira tayo ng mga bus, mga ganyan. Ha? Parang EDSA 2 reloaded to. Extreme, okay ha? Handa nyo. Okay mga ka-Youthie, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon, and well, please tell me what do you think about that. Para sa akin po, very interesting dahil marami pa rin po mga issues ang ating bansa. This was taken around 9 years ago, 2016, eto na elections. Etong last po na documentary na nakita, well, technically hindi siya documentary, presentation siya, and then yung others naman po, 2010 elections, so that's around 15 years ago. Pero yun nga po, ang issue pa rin po ng vote buying, issue pa rin po ng pagiging balimbing, ayan. At syempre, yung sad reality din po is hindi po tungkol sa plataforma ng mga senador, ng mga politiko, ng mga local politicians, mga mayor, mga congressmen. Sa totoo lang po, it's either popularity, yung mga nagahari, mga dynasty, ayan. Kung sino ang sikat, yun po ang lumalamang po sa atin po mga surveys. And katulad nga po ng sinabi ko, magtataka din po talaga tayo mga ka-U3 kung bakit na they are willing, ito po mga politicians to spend a lot of money para
lang po manalo. No, million, literally million po ang kanilang ginagastos, yung mga local po na mga politicians po natin. Magkano lang, wala nga 100,000 yung ibang mga sahod po sa ibang mga political positions, di ba po? Lalong-lalo na po sa lokal. So it tells us that there should be a way for them to recover what they have spent during the elections. So sabi ko nga po sa isang political post ko sa Facebook, sabi ko doon na at first, ang sasayaw-sayaw, ang magiging mukhang tanga at payaso ay yung mga politician. Pero pagkatapos na sila ay maluklok na sa posisyon, tayo na mga botante na naloko nila ang magmumukhang tanga. Anyway, mga kayuti, what can you say about this compilation po na election-related po? Although, I would have to say medyo outdated na siya, no? Dahil nga po medyo matagal na yung ibang mga source videos po natin. Pero for me, I like the presentation style, of course, ni Sir Lord de Vera. Para po sa akin, no? Parang siya yung number one po sa mga political po na presentation, mga social issues po. Yung Word of the Lord was really viral, no? Early 2010s po, kung di po ako nagkakamali. Pero ngayon po, si Sir Lord ay naging TV personality na, no? Malayong-malayo dun sa satire, comedic style na ginagawa niya dati. Ngayon po, mas naging formal na po siya sa TV5 ngayon. Please comment below what can you say about this episode. Yan, political po, related po sa eleksyon. Sa palagay niyo po ba, may nagbago na? At gusto ko rin pong malaman, kung sa mga botante po natin, dahil ako, voter din po ako, ano po yung mga qualifications nyo? Para sa inyo, ano po ang dapat na maging criteria po sa pagboto ng ating pong mga politiko? Maraming salamat po. You can watch this video here and you can watch this playlist over here. Subscribe po kayo dito sa button na ito and I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!